Ma, ano to? Naiiyak na tanong ko. Hindi siya agad lumapit. Hindi rin siya nagsalita. Pero parang nanghihina na bigla siyang napaupo. Ampun ba ako? Nanginginig ang boses na tanong ko. Mahal na mahal ka namin, anak. Ma, sagutin mo ang tanong ko, please. Ampun ba ako? Love Me Unfiltered presents 5 buwan bago ang kasal, may sikretong bumago sa buhay ko. Ako si Karina, 27 years old. 5 buwan na lang, ikakasal na kami ng boyfriend kong si Inigo. Kaya ngayon pa lang, abala na kami sa wedding preparations. Karina, pakikuha mo nga yung birth certificate mo sa aparador. Requirement yan para sa kasal mo. Utos ni Mama habang nag-aayos kami ng listahan ng mga iimbitahan sa kasal ko. Okay po, Ma. Agad akong pumasok sa kwarto at binuksan ang lumang aparador. Pero habang hinahalungkat ko ang mga papel, may isang sobre na nahulog. Luma na ito at naninilaw na ang gilid. Na-curious ako kaya sinilip ko ang laman ng sobre. Ano to? Adoption papers? Paulit-ulit kong binasa ang pangalan ko na nakasulat sa papel. Umaasa akong mali lang ang mga letrang nakita ko. Pero hindi. Nandoon ang pangalan ko, pati na ang pangalan ni na Mama at Papa. At malinaw ang nakasulat. Adopted. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakatayo sa harap ng aparador, pero gulong-gulong isip ko ng mga oras na yon. Anak, nahanap mo na ba? Bigla akong napalingon. Nakatayo si Mama sa pintuan at nakatingin sa hawak kong papel. Ma, ano to? Naiiyak na tanong ko. Hindi siya agad lumapit. Hindi rin siya nagsalita. Pero parang nangihina na bigla siyang napaupo. Ampun ba ako? Nanginginig ang boses na tanong ko. Mahal na mahal ka namin, anak. Ma, sagutin mo ang tanong ko, please. Ampun ba ako? Anak, plano naman namin sabihin sa iyo ang totoo, pero... Kailan, Ma? Sa araw ng kasal ko? Sa harap ng asawa ko? Sorry anak, patawarin mo kami. Hindi na ako sumagot. Tumakbo ko palabas ng kwarto ni na Mama at dumiretso na sa kwarto ko. Buong gabi akong nagmukmok at umiyak. Napakaraming tanong sa isip ko. Sino ako? Saan ako nanggaling? Sino ang totoong mga magulang ko? Bakit nila ako iniwan? Pero bukod sa mga tanong na hindi masagot, ang pinakamasakit ay yung itinago nila sa akin ng totoo. Paano na lang kung hindi ko nakita yung sobre? Habang buhay ba nilang itatago sa akin ang katotohanan? Kinabukasan, sinubukan akong kausapin ni Papa. Anak, alam ko na po, Pa. Malungkot na sabi ko. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin saka nagsalita. Sorry anak, natakot lang kami ng Mama mo na baka pag nalaman mo, magbago ang tingin mo sa amin. Na baka hanapin mo sila at iwan mo kami. Ganun ba kababaw ang tingin niyo sa pagmamahal ko sa inyo? Hindi anak, takot lang kaming mawala ka. Hindi ko na napigilang umiyak. Ako pa, hindi ba ako pwedeng matakot? Hindi ba ako pwedeng malito? Natahimik siya at sa unang pagkakataon, nakita kong umiiyak si Papa. Pasensya ka na anak, kung hindi namin sinabi. Pero isang bagay ang sigurado, mahal ka namin ng Mama mo. Ikaw ang mundo namin.
Dahil sa nangyari, ilang araw din akong tahimik kapag nasa bahay. Hanggang sa dumating ang araw ng pamamanhikan ni na Inigo. Kabado ako hindi dahil ikakasal na ako, kundi dahil baka magbago ang tingin sa akin ng fiancé ko at ng pamilya niya kapag nalaman nilang ampon ako. Love, okay ka lang ba? Kanina ka patahimik. Tanong ni Inigo. Inigo, may sasabihin ako. Malakas ang boses na sabi ko. Biglang tumahimik ang lahat at sabay-sabay na tumingin sa akin ang parents ni Inigo, pati na sina mama. Huminga ako ng malalim bago nagsalita. Ampon ako. Nakita ko ang magkahalong gulat at lungkot sa mukha ni mama habang si papa naman ay napayuko. Maya-maya lang biglang nagsalita si Inigo. Love, alam ko na ang totoo. Nagugulhang napatingin ako sa kanya. Ano? Paano? Huminga siya ng malalim. Nakita ko sa medical file mo noon. Medical file? Tumango siya. Naalala mo nung na-hospital ka 3 years ago? Nahirapan kaming maghanap ng dugo na compatible sa'yo kasi iba ang blood type mo sa parents mo at kahit sa iba niyong relatives. Kaya nag-request ako ng medical files mo. At doon, nalaman ko na adopted ka. Pero bakit hindi mo sinabi sa akin agad? Dahil gusto kong sa'yo mismo manggaling. Mahina akong sagot niya. Napayuko ako at hindi ko napigilang mapaluha. Agad naman akong niyakap ni Inigo at saka siya bumulong. Love, mahal kita. At hindi yun magbabago kahit ano pa ang totoo mong pagkatao. Pero itinago nila sa akin ng totoo. Itinago nyo sa akin. Love, hindi naman namin gustong maglihim sa'yo. Pinoprotektahan ka lang namin dahil ayaw ka naming masaktan. Lalo akong napahagulgol. Sa totoo lang, alam ko namang mahal ako ni na mama at papa. Nasaktan lang talaga ako dahil naglihim sila. Pasensya ka na anak. Naluluhang sabi ni mama. Pilit akong ngumiti habang pinupunasan ng luha ko. Galit pa rin ako ma, pero mahal ko pa rin kayo. Tuluyan ang napaiyak si mama. Lumapit siya sa akin at mahigpit akong niyakap. At ikaw pa rin ang anak namin. Napapikit ako. At sa unang pagkakataon matapos kong malaman ng totoo, parang unti-unting gumaan ang pakiramdam ko. Hindi dahil nasagot lahat ng tanong ko, kundi dahil na-realize kong unfair kung magagalit ako sa mga taong bumuhay at nagpalaki sa akin. Ngayon, 3 taon na kaming kasal ni Inigo. At ilang buwan na lang, manganganak na rin ako sa unang baby namin. Naku, curious man, pero hindi ko na hinanap ang totoong parents ko. Hindi ko na inalam kung sino sila at kung bakit nila ako pinaampon. Sa ngayon, sapat na sa akin na alam kong minahal ako ng buo ni na mama at papa. Sapat na ang binuhay at pinalaki nila ako sa tahanang puno ng respeto at pagmamahal. Hindi man nila ako kadugo, pero kahit minsan, hindi ko naramdaman na iba ako. At ngayong malapit na rin akong magkaroon ng sariling anak, mas lalo kong na-appreciate ang lahat ng sakripisyo nila para sa akin. Kaya tuwing hinihimas ko ang tiyan ko, napapangiti ako. Kasi alam kong swerte pa rin ako dahil nakahanap ako ng totoong pamilya.